Next topic natin is yung sa booking reference. Dito makikita lang natin yung mga setups natin ng title. Tignan lang natin siya isa-isa. Meron dito, attorney, doctor, yan yung mga binobook natin. Mga choices lang. For recording lang to. Yan yung makikita natin yan. Setup. Title ng book sa atin, mga guest natin. And dyan, at edit-delete lang din. Pansin nyo, natin, country, dito naman yan, may code naman siya dyan, mga naka-add na, and then kung may mabuong bagong bansa, yan, add nyo lang dyan, add edit delete. And kung meron pang wala pang hindi nalalagay dito, edit nyo lang, dito may napansin akong may parang quit, edit lang natin yan kasi parang error sa system yung mga ganyan. Natin. Yan, iwasan nyo lang dito yung mga semicolon, special character para maiwasan natin yung ibang error kasi may conflict siya sa coding sa system. Sure. Pero based on my experience, pag may mga kuwit-kuwit na ganun, is nagkaka-error siya. Next natin is yung nationality. Nationality, yan. Hindi nyo set up lang dyan ng nationality at edit-delete lang din. Yan nyo siya makikita sa booking reference. Natin is yung VIP. Yan, tagging lang yan. VIP 1, VIP 2, 3, credential. Pero for tagging lang yung mga yan. At edit and delete lang. Next, scroll nyo lang. Agent, company, sige, sa agent tayo. Ayan, yung mga agent natin. Mga travel agency. Or mga email, meron din yan. Travel local. Yan lang siya, isa-set up. Email, kung anong source niya, para halimbawa ako, may travel agency ako. Yung source na ilalagay nyo dito is Armani. And halimbawa sa head office, check natin. Ayan, Expedia, galing yung sino may contact yan para in the future makikita natin kasi ano ba yung may contact dito, si Maricor. Ganun. Monitoring lang natin, save natin yung details, complete details para in the future kung alis man tayo and mga ganyan yung hindi mahirapan yung ano natin, hindi na tayo tatawagan para nasa-hassle din sa inyo. Yun lang naman. Then next setup natin is yung company. Dito sa company, dapat ito talaga ginagamit natin pag mag-book ng mga company, lalo na yung mga send bill, mga ganyan. Dito muna dapat natin siya isa-set up. Kasi nagkaka-problem sa accounting kung yung i-book natin is guest name lang, pero company yung nilagay natin. Halimbawa, sample natin is may sample tayo dyan para makita nyo. Si PEPS, Multinational High School. Si PEPS. Sa company, PEPS, wala siya dito si PEPS, oh. Papansin nyo ba, guys? PEPS company. Wala siya dito. Kasi nandito siya sa post muna natin. Guest profile siguro si PEPS. PEPS pa. Yan. Ito, si PEPS Multinational High School is dapat nasa company siya. Guys, dapat naka-company siya. Ito kasi send bill, ano to,
Sanbil na transaction. Ngayon, kung naka-guest name lang siya dito, hindi siya mapapasok sa accounting, which is dapat sa company siya nakatag. Wala kasi siya sa company. Ayan. Punta yung company. Pwede din mag-add dito, pwede rin mag-add doon. Same lang naman siya ng kalalabasan. Makikita mo kasi dito lahat ng list saka yung sample natin si Beps, wala siya dito. Ayan, makikita nyo dyan, wala. Which is sa accounting, may effect yan sa accounting. Dapat bago mag-Proxiges, kung may company siya, send bill, i-add muna natin siya dito. Yan, lumabas din ito. Nakita nyo ba yan, guys? At yan, lumabas lang din yung mga dito kanina. Same lang din siya dyan. Dapat dito muna siya. And name, pag nag-book ka, name, tapos itag mo siya dito sa sample natin. Pakita tayo ng sample, guys. Explain. Yan, sample lang natin ito. Punta, pala company yan. May mga company. Yan, PLC method. Yan, example. Guys, naka-figure siya. Then, yan, lagi lang natin lalagay dyan yung company. Kung send bill siya, huwag natin kakalimutan yung company. Dahil once na nag-generate to, may equivalent pasok siya sa accounting system. Yan, natin kakalimutan yan, guys. Gusto lang natin. Muna tayo magalaw. Yan, mangyari na naman. Yan, sa company program tayo. Ito lang din siya. Company. Yan. Lagi nyo lang i-click itong corporate account saka active pag mag-add kayo. Para yun nga sinasabi ko, may effect siya sa accounting. Pag hindi click yan, siya lalabas sa accounting system. And yun lang, lagi natin kalimutan na add muna ng company. Once na dumating yung guest, anong natin, send bill, pag-add, malalaman naman natin kung send bill. Kung tayo mag-book sa guest name, sa guest profile ng company, lagi natin siya i-set up sa company profile. So, then, lagay natin dito yung tunay na name sa guest profile, tapos itag lang natin siya sa company. And pag nag-send bill siya, send bill may choices doon na send bill to company, send bill to guest name, yung mga ganun naman siyang choices pag nag-send bill. Ngayon, sinend bill to sa name lang kasi hindi pa naka-add dito yung company. Yun lang naman yung dito sa ating company. Importante yung guys kasi kailangan kasi yung mga recording. Mas madali lang. Hindi kasi yan sa accounting, yung company na to. Ito yung mga nag-book, yung pa sa settle. Ito siya dun sa accounting. Next natin is yung group. Hindi pa na gamit to. Pero kung magagamit nyo ito in the future, complete nyo na lang din yung details. Huwag masyado kulang-kulang para hindi rin magka-problem. Next is yung source by book. Ayan naman yung mga source lang yan. Pagkikita nyo naman yan yung mga reference kung kanino galing. Pwede natin i-edit dyan. Name lang yan. At edit lang din. Gusto natin yung block. Block, wala rin. Hindi rin nagagamit yan. Ano pumasok ako? Package. Yan, dito pala makikita natin yung package element sa may room rate category natin. Yan. Siya, pwede yan. Spa, 800. Ito kasi yung pag-setup doon, pwede yung sama na yung breakfast adult, saka yung spa package. May mga ganyan tayong package kasi. Kasi yan, pwede natin i-setup dyan.
Friday, Saturday, ano sila, tawag doon, pupay. Pupay sila. Pupay. Oo. Pwede natin siya i-set up doon. Then next natin, ito lang muna. Check nyo lang yung mga day. Then, maximum number per adult. Siya na yung mag-distribute yan. Once kasi na nag-set up ka ng sa reservation na to, yung calculation yan is per adult. So, ngayon, yung 6,000 natin, halimbawa 6,000 plus 2 adults, magle-less siya dun sa room rate mo ng 2,599, which is 1,000 sa 1,198. Ang ganyan. Magle-less na siya dun, then sa makikita nyo sa cashier audit na separate transaction na malilis talaga yung rate niya. Pag di siya na-less, sabihin may error siya. Hindi siya makikita magkaka-error. Kung hindi na-less tong set ka ng 2 adult, hindi nag-less ng breakfast. Yan. Dito, yan yung beginning selling. Date nyo lang yan. Once kasi na-expired yan, yes, hindi na, parang hindi mo karap. Hindi pa natin na experience yan. Kaya pwede siya i-print. Diba? Kita agad. Kaya i-print. Package element natin. Then, close lang natin. I-change dyan. Pwede kayo mag-change. Yan. Pa-changes. Sino nag-update. Success. Itong nakaraan. 2021 ko pa siya change. Yan. Nag-code policy tayo dati. Kaya medyo recall natin yung mga dito. Close lang natin iba para tayo. Next natin is yung currency. Ito yung sinasabi natin na currency. Guys, ang nakaraan, problem tayo kasi hindi natin alam kung magkano yung currency na ino-offer ng hotel sa guest. Yan nga, explain nyo lang dito, setup yan. Currency, USD. Karamihan kasi USD eh. Yan. Para nagbayad si guest ng 200,000. Oh, pa-post lang muna natin guys.